Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok sa Capernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila sa Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila sa Jesus. Nang malapit na sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, wag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin, sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus sa marinig ito at umarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at atin din pong ginugunita ang kapisahan ng dalawang martir sa araw na ito. Isang Santo Papa at isang obispo na naglingkod sa atin pong simbahan. Ngayon po, ating pagnilayan ang kwento na ibinahagi sa atin mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kasi kailangan din natin masuri para malaman natin kung tayo ba ay lumalago na sa ating pananampalataya. Yan po ay nakikita sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan o nakikisalamuha sa ating kapwa. Hindi lang sa atin pong kauri, hindi lang sa ating karelihiyon, maging sa ibang mga relihiyon, paniniwala, doon maipapakita yung atin pong paglago sa pananampalataya. Naintindihan po ba? Yeah. Kaya nga dito sa ating kwento, merong isang kapitang Romano. Hindi siya Hudyo, isang Romano. Pero pinakinggan ni Jesus ang kanyang pakiusap, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang alipin. At kung babalikan natin ang kasaysayan, na noon pa, na kapag sinabing alipin, yan po ay itinuturing na pag-aari. Isa sa mga pag-aari nung may-ari sa kanya kasi binibili ang isang alipin. Kaya anuman ang gawin o naisin niya, anuman ang ipagawa, kahit ng buhay nito ay ibigay, karapatan nyo nung may-ari. Ganun yung dati, yung kalakaran. At magpasa hanggang ngayon naman, mayroon pa rin naman mga alipin. Pinaganda lang natin yung pangalan. May katulong tayo. Ano ba sa English yan? Housemaid. Ano pa ba mga tawag natin dyan? Yaya, kasambahay, lahat ng katulong natin.
lahat ng tumutulong sa atin. Kung nakalimutan nga lang natin na pag sinabing katulong, katulong mo lang. Kaya lang, the way natin silang itrato ay isang alipin, isang utusan. Dapat katulong katuwang nga. Yan. Naintindihan ba? Yan. Kasi, ulitin ko po, isang Romano ang nakiusap para sa kanyang alipin. Ibig sabihin, may malalim na pagtingin o pag-aalala dito sa kanyang alipin. Hindi lang basta alipin, kundi bahagi siya ng kanyang pamilya, bahagi siya ng kanyang sambahayan. Kasi kapitang Romano, ibig sabihin may sinasabi sa lipunan, at kapag mayroong kang sinasabi sa lipunan, mayaman ka. Mayroong kang lote. Mayroong kang malawak na sambahayan. At doon ang katira ang mga alipin. So ikiusap nitong Romanong ito kay Jesus sa pagalingin ang kanyang alipin kahit na siya ay hindi karapat-dapat napuntahan sa kanyang tahanan. Okay na tayo? Ngayon, sa panahon natin, paano nga ba natin tinatrato ang mga katulong natin? Pag nagkakasakit ba, binibili nyo ng gamot? Pag nagsisimba ba tayo, sinasama ba sila? Mag-ialo lang tayo sa ganitong paraan. Kasi kagaya ng napansin ni San Pablo sa bayan ng Corinto, nabalitaan niya, sabi niya, kala nyo ba pupurihin ko kayo sa ginagawa ninyo? Bakit may pagbubukod-bukod? Pag sinabing pagbubukod-bukod, may, ito, grupo nyo, grupo nyo, grupo nyo. O pwedeng nandoon yung, ito ang grupo ng mga amo, ito ang grupo ng mga alipin. At yung mga amo ang nauna pang kumain. Yung mga alipin, maghihintay lang yan ng tira-tira. Sabi ni San Pablo, kala nyo ba matutuwa ako dyan? Kala nyo ba pupurihin ko kayo dyan? Kung tutusin nga, di ba, naalala ko lang, kapag may mga gatherings tayo, hindi pa tapos ang party, may nagsasharon na, Kasi di ba dito sabi, yung sa kwento, di ba, wala ba kayong pagkain sa bahay nyo? Di ba, sabi, bakit dito nyo pa, kung kumain kayo, parang wala nang bukas. Kung kumain kayo, parang wala nang susunod pa. Di ba, may ganung mga pag-uugali na hanggang ngayon? Kasi parang feeling natin, di ba, karapatan natin ito, tayo dapat mauna. So, anong klaseng pag-uugali? Mayroon tayo na nagsisimba naman tayo lagi-lagi. So, tayo lang ba? Paano yung mga kasambahay? Paano yung mga katulong? Mayroon din ba tayong concern na sila ba nakakapagdasal din? Kasi baka nga, minsan, mas natutuwa pa sila na nagsisimba ka kasi napapahinga sila. Kasi kapag, di ba, kapag nandoon ka, wala silang pahinga. Kapag nagdarasal ka, yun, tumatahimik ang lahat na wala na nag-uutos. Pero ilan nga ba sa mga Katoliko, ilan nga ba sa mga devoted Catholics na kapag kumakain, kasabay ang kasambahay? Ilan nga ba? Mayroon ba? Tingnan natin, maganda kasi paanyaya na suriin natin kung paano nga ba tayo bilang tagasunod ni Kristo. Kasi kay Kristo, pag sinabing pagdiriwang ng Eucharistia, lahat dapat. Para kay Kristo, lahat kasama kasi iisa lang naman ang pagkain, iisa lang naman ang pagdiriwang. May sinabi ba si Kristo na, dito sa kaliwa, driver. Sa kanan, kasambahay. Sa likod, yaya. Dito, mga espesyal. May malalaking ihuhulog sa koleksyon. Meron ba? Wala namang ganun. Pero yun sana, ma-break natin yung ganitong pag-iisip na nagkakabukod-bukod tayo
dahil tinitingnan natin ang estado natin sa buhay. Ipagdasal natin yon, no? Na mabago natin yung ganitong pag-iisip, ganitong pananaw sa kung paano natin tinatrato ang ibang tao sa buhay natin. Amen?